Nagbigay ng kanyang pahayag si Junmar Fajardo matapos ang dalawang sunod na pananalasa nila sa laban kung saan siya nagtala ng malalaking numero. Pagkatalo ng Barangay Ginebra sa Hong Kong Eastern, posibleng hindi na ikinagulat ni Coach Tim base sa kanyang naunang pahayag at ang pahayag ni Coach Mensur Bajramovic matapos bakbakan ng Barangay Ginebra kung saan niya inaming gumawa sila ng magandang plano para talunin ang grupo ni Justin Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magtala ng 1-2 win-loss record, muling bumangon ang SMB sa pamamahala ng nagbabalik na si Coach Leo Austria sa dalawang panalong na itala. Muling nagmarka ang pangalan ni Junmar Fajardo. Tanong, ano ang masasabi ng nag-iisang 8-time PBA MVP sa dalawang sunod na panalo? Tutukan natin si Junmar sa report ni Delphine Juquino ng Rappler. Kailangan naming ipus ang sarili namin. Kailangan naming pagbutihin pa. Kailangan din naming manalo. Magiging mahirap na sa amin kung matatalo pa kami doon. Actually, buhay na buhay ulit ang SMB fans natin dito ha. Nito nagdaang mga araw kasi bagsak talaga sila doon eh. Imagine, nag 1-2 win-loss sila ha. Magiging mahirap talaga sa SMB kung babagsak sila sa mga susunod nilang laban. Luckily, sa pagpasok ni Coach Leo, nagbago yung timpla ng SMB. Nung nanalo sila sa Terra Firma, nagtala si Junmar ng 21 points, 19 rebounds, 7 assists, 1 steal at 1 block. At kagabi versus Blackwater, double-double ulit. Nagtala naman si Junmar ng 27 points, 22 rebounds, grabe ha, 6 assists at 1 block. And of course, 5 turnovers naman sila dito. Or 5 turnovers naman etong si Junmar dito. Okay, dito muna tayo sa Terra Firma. Yung unang panalo nila kasama si Coach Leo. Hindi naman tayo nagtataka doon na nanalo sila dito sa Terra Firma, di ba? Pero bago nyo ako husgahan doon, hindi natin ini-small yung jeep. Ang sa atin lang kasi, walang matatag na chemistry yung team eh. Bakit walang matatag na chemistry yung Terra Firma? Pabago-bago kasi sila ng mga kasama sa team dahil sa trade. Kumpara sa SMB na sobrang established na team, di ba? Normal na matatalo talaga Terra Firma sa laban na yon. At kayang-kaya talagang i-dominate ng grupo ni Junmar Fajardo yan. Real talk lang tayo doon. Yan kasi yung penalty ng malimit na pag-trade. Walang mabubuong chemistry ang team na kayang sumabay sa ibang koponan. Dito sa Blackwater, medyo iba naman to. May kalidad ang import nila dito ha, si George King. Grabe ulit ang performance niya. Meron siyang 40 points, 6 rebounds, 4 na assists at 2 steals. Meron din silang Cedric Barefield na kumamanda rin kagabi. Nagtala din siya ng 17 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal. Sa laban, hindi gano'n nakalayo ang SMB sa mga unang quarters. Indikasyon na pumukpok din talaga yung Blackwater. Pero siyempre, nanaig yung grupo ni Junmar Fajardo. Team effort naman actually yon. Lahat sila may ambag sa panalong yan. Pero hindi mo talaga pwedeng baliwalay na isang Junmar Fajardo. Kahit ayon kay Coach Leo, gano'n naman talaga si 8-time MVP. Kitang-kita mo sa kanila na ayaw nilang mawala ang corona ngayong conference. Habang kasalukuyang nananalasa ang SMB sa pangunguna ni Junmar Fajardo, tinalo naman ang Hong Kong Eastern ng Barangay Ginebra sa ikatlo nitong pagtatangkang maging malinis ang kartada. Pagkatalo na posibleng hindi na ikinagulat ni Coach Tim Cone. Kung bakit, narito ang kanyang pahayag bago pa ang laban. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmen Leyva ng Philstar. Basically, maganda yung ginagawa nila. Ginagawa nila mga bagay na kailangan mong gawin para maging winning basketball team. Mahusay nilang napapagalaw yung bola. Nagtutulong-tulong sila sa depensa doon. Mahusay silang defensive team. At nakatutok sila doon sa aspeto na yon. Hindi mo sila kayang biglayan dahil solid talaga sila at halos pareho kami ng style ng coaching. Kaya sa tingin ko, magiging interesanting bakbakan talaga to. Kita nyo ha, nasoko na ng mabuti ni Coach Tim ang Hong Kong Eastern bago magsimula yung laban. Yan na yung mga sinabi niya. Sa kasamaang palad na talo talaga sila. Pero sinasabi niya kasi dito is, hindi basta-basta yung team. May laman, may bigat, or may kakayahang talunin talaga sila in case na magipit sila dyan. At yun na nangyari doon. Like sa kaso ni Justin, mintis ang 2 sa 3 free throws niya sa dulo ng laban, di ba? Of course, meron siyang 18 points, 12 rebounds, pero hindi naging sapat yun kahit may 26 pa si Japet Aguilar kasama ang 8 rebounds. Isa pa rin si Scottie Thompson. Mintis din ang huling birada niya sa 3 sa endgame na dapat magtatabla sa laban. Pero wala talaga, di ba? At ang pinakamasakit sa kanila doon, yung birada ng Hong Kong Eastern sa 3. Imagine nyo ha, 12 out of 24 sila kasama ang 5 out of 9 ni Blankley na nagtala ng 25 points sa laban. Tapos ang Ginebra na sanay kumumada sa 3, 1 out of 19. Grabe yan ha. Katumbas po nun is 5.3%.
sa 3-point area yan ha. While si Hong Kong Eastern, meron siyang 50% sa 3-point area. Dito pa lang talaga, gulpi na sila dyan eh. Pero in fairness naman sa Ginebra, nakita mo naman na lumaban talaga. Kung hindi nakabirada ng ganong kalaki sa tres ang Hong Kong, posibleng may panalo ang Gin Kings. Anyway, ganun talaga yung laban eh. May panalo, and of course may talo yan. Sa kasamang palad, Ginebra natalo sa bakbakan. Sa pagkatalo ng grupo ni Coach Tim Cohn sa mga kamay ng Hong Kong Eastern, kaagad na sumagot sa tanong ng media si Coach Mensur Bajramovic kung paano nila kinuha ang sinasabi niyang isang malaking panalo para sa kanyang koponan. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang ginawa nila para pataubin ang paboritong Barangay Ginebra? Tutukan natin si Coach Mensur Bajramovic sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Gumawa kami ng plano dahil alam namin na magaling na koponan ng Ginebra. May individual player sila at meron din silang magandang estilo sa opensa at depensa. Sinubukan namin itong mga nakaraang araw na gumawa ng plano kung paano maglaro laban sa kanila. Masaya naman ako na naniwala at nagtiwala ang mga player sa plano. O mula sa coach na po yan, pinagplanuhan talaga nila kung paano gisahin ang Ginebra sa laban. At successful sila doon. Hindi sila nabigo dyan. Malaking factor talaga yung napigil nila ang 3-point ability ng Ginebra. 1 out of 19. Ganon katindi ang hinanda nila sa grupo ni Coach Tim. Si Brownlee nalimitahan din nila dito. Kahit double-double si Brownlee, 18 points at 12 rebounds, masakit pa rin ang 0 out of 6 dito sa 3-point area, hindi ba? Si Mav Ahanmisi, 0 out of 3. Si Stephen Holt lang talaga yung nakaisa doon, pero 5 yung binanatan niyang 3. Ibig sabihin, 4 din ang hindi pumasok sa kanyang birada. Si Scotty, 0 out of 2. Dati-rati ang tutulis nito mga to sa 3, di ba? Pero kagabi, palyado talaga sila dyan. Pero alam nyo ba yung sinasabi ng karamihan dito? Pagod na raw ang Ginebra. Well, posible naman, di ba? Pero wag nating kalimutan, matagal din silang nagpahinga bago sumalang sa Commissioner's Cup. Kaya sa tingin natin, hindi pagod yun. Nailatag lang talaga ni Coach Mensur Bajramovic ang maganda niyang plano laban sa Barangay Ginebra. So guys, maraming salamat.